Ang China ay aktibong nagsasagawa ng iba't ibang hakbang upang ipakita ang kanilang pag-angkin sa Taiwan at palakasin ang kanilang presensya sa rehiyon. Ang pagsakop ng China sa Taiwan ay isang komplikadong issue, kaya ano ang mga dahilan kung bakit mahihirapan ang China na sakupin ang Taiwan? Yan ang ating aalamin. Ang isa sa mga pinakamahalagang tanong para sa mga defense analyst ngayon ay malapit na bang lumusob ang China sa Taiwan? Dambuhalang bansa kung ituring ang China laban sa Taiwan, pero huwag ismolin ang Taiwan dahil maraming malalakas na bansa ang tumutulong at sumusuporta sa kanila gaya na lamang ng Amerika. Bakit mahirap masakop ng China ang Taiwan? Geographical challenges. Bagamat ang Taiwan ay nasa tabi lang ng China, pero ang Taiwan ay isang isla na napapaligiran ng tubig, kaya't ang anumang pagsakop ay mangangailangan ng isang malaking operasyon ng amphibious assault. Ang ganitong uri ng operasyon ay napakahirap at mapanganib dahil sa mga kondisyon ng dagat at panahon. Matibay na depensa ng Taiwan. Ang Taiwan ay may modernong sandatahang lakas na well-trained at well-equipped. Mayroon silang mga advanced na missile defense systems, combat aircraft, at naval capabilities na maaaring magbigay ng malaking hadlang sa anumang pagsalakay. Suporta ng Estados Unidos at mga kaalyado. Ang Estados Unidos ay may matibay na pakikipag-ugnayan sa Taiwan at nagbigay ng mga kasunduan at suporta sa militar. May mga senaryo kung saan ang Estados Unidos at iba pang kaalyado ay maaaring makialam upang protektahan ang Taiwan laban sa China na isa ring mortal na kaaway ng Amerika. Maliban sa Estados Unidos, maraming bansa ang nagpapahayag ng suporta para sa Taiwan. Ang moral at politikal na suporta mula sa ibang bansa ay nagpapalakas ng loob ng Taiwan at nagpapahirap sa China na makamit ang kanilang layunin. Isa pa, ang pagsakop sa Taiwan ay maaaring labag sa internasyonal na batas, partikular ang mga prinsipyo ng United Nations na nagtataguyod ng soberanya at hindi pakikialam sa mga internal na usapin ng ibang bansa. Ang legal na aspeto na ito ay magpapalakas ng posisyon ng Taiwan sa pandaigdigang komunidad. Economic and political effects. Ang isang pagsakop ay magkakaroon ng malalaking ekonomiko at pampulitikang epekto. Maaaring magkaroon ng internasyonal na paghatol at sanksyon laban sa China na maaaring makasira sa kanilang ekonomiya. Ang global supply chains, lalo na sa sektor ng teknolohiya, ay maaapektuhan din dahil ang Taiwan ay isang mahalagang tagagawa ng semiconductor cyber warfare. Ang Taiwan ay may kakayahang magsagawa ng cyber attacks upang ipagtanggol ang sarili at magdulot ng kaguluhan sa mga sistema ng komunikasyon at military operations ng China. Ang cyber warfare ay magiging isang mahalagang bahagi ng anumang potensyal na labanan, at ang Taiwan ay maaaring gumamit ng asymmetrical warfare tactics tulad ng paggamit ng small mobile units at advanced technology upang makipaglaban sa isang mas malaki at mas tradisyonal na military force ng China. Ang ganitong uri ng taktika ay maaaring magdulot ng matinding pinsala at pagkaantala sa mga puwersa ng China. Paglaban ng mga manggagawa. Maraming Taiwanese na manggagawa ang maaaring mag-organisa ng strikes o iba pang anyo ng civil disobedience upang ipakita ang kanilang pagtutol sa anumang pagsakop na maaaring magdulot ng karagdagang problema sa pagpapatatag ng kontrol ng China sa isla. Sila ay may matibay na damdamin tungkol sa kanilang kasarinlan at demokrasya. Ang isang sapilitang pagsakop ay tiyak na haharap sa malakas ng pagiging nasyonalismo mula sa lokal na populasyon na maaaring humantong sa mahabang digmaang gerilya. Ito ang mga nagpapahirap sa China na makuha ang Taiwan ng basta-basta, kaya ang halos kaya nilang gawin sa ngayon ay panay salita at manindak. Paano ang diskarte ng China sa pagsakop sa Taiwan? Ang China ay aktibong nagsasagawa ng iba't ibang hakbang upang ipakita ang kanilang pag-angkin sa Taiwan at palakasin ang kanilang presensya sa rehiyon. Kaya sa kasalukuyan, sila ay nagsasagawa ng military pressure at pagpapalakas ng presensya. Regular na nagsasagawa ng malakihang military exercises ang China sa paligid ng Taiwan Strait. Ang mga ito ay madalas na may kasamang naval at air maneuvers na nagpapakita ng kakayahan ng People's Liberation Army
na magsagawa ng amphibious assaults. Ganon din patuloy na pinapataas ng China ang bilang ng mga incursions ng kanilang military aircraft sa Taiwanese Air Defense Identification Zone. Ito ay isang paraan upang subukan ang depensa ng Taiwan at ipakita ang kanilang military presence. Aktibong hinihikayat ng China ang mga bansa na itigil ang kanilang diplomatikong pagkilala sa Taiwan at sa halip ay kilalanin ang People's Republic of China. Bilang resulta, nabawasan ang bilang ng mga bansa na may formal na ugnayang diplomatiko sa Taiwan. Gumagawa pa ng hakbang ang China upang hadlangan ang paglahok ng Taiwan sa iba't ibang internasyonal na organisasyon tulad ng United Nations, World Health Organization at iba pa, at sa kagustuhan ng China na manakop nagpapataw ito ng iba't ibang trade restrictions sa mga produkto mula sa Taiwan. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng economic coercion upang pilitin ng Taiwan na sumunod sa mga kagustuhan ng Beijing. Ang China ay gumagamit pa ng information warfare at propaganda upang maimpluwensyahan ang public opinion sa Taiwan at sa iba pang bahagi ng mundo. Kabilang dito ang pagpapakalat ng mga fake news at paggamit ng social media upang maghasik ng kaguluhan at takot. Sa kabuuan, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng estratehiya ng China upang ipakita ang kanilang dominasyon sa Taiwan at palakasin ang kanilang impluwensya habang hinahadlangan ang anumang pagsisikap ng Taiwan na makakuha ng mas malawak na pagkilala sa internasyonal na komunidad. Bakit gustong sakupin ng China ang Taiwan? Una, historical claims. Naniniwala ang China na ang Taiwan ay bahagi ng kanilang teritoryo batay sa kasaysayan. Ang kanilang pag-angkin ay nakabatay sa mga sinaunang dynasties at kasaysayan bago ang ika-20th siglo. Kahit na ang kontrol ng China sa Taiwan ay hindi palagian at madalas na napapailalim sa iba pang mga kapangyarihan. Pangalawa, national reunification. Ang reunification ay isang mahalagang bahagi ng nasyonalistikong agenda ng Chinese Communist Party. Ang pagtatagumpay sa pagsanib ng Taiwan ay makikita bilang isang malaking tagumpay ng CCP at magpapalakas sa kanilang kredibilidad at lehitimasyon sa mata ng kanilang mga mamamayan. Pangatlo, pagpipilit ng China at imahe nito. Ang pagkabigo sa pagsakop sa Taiwan o ang pagkakaroon ng isang matagumpay na kalayaan ng Taiwan ay maaaring magdulot ng krisis sa lehitimasyon ng China dahil makikita ito bilang kabiguan ng pamahalaan na pag-isahin ang lahat ng teritoryong inaangkin nila. Pangapat, geopolitical position. Ang pagkontrol sa Taiwan ay maaaring magdulot ng mas malaking ekonomiko at komersyal na benepisyo para sa China, lalo na sa aspeto ng kalakalan at mga pandaigdigang supply chains. Ang Taiwan din ay nasa isang estratehikong lokasyon sa East Asia na nagbibigay kontrol sa mga pangunahing sea lanes at access sa Western Pacific. Ang pagkakaroon ng kontrol sa Taiwan ay magbibigay sa China ng mahalagang strategic advantage sa rehiyon. Bukod dito, ang Taiwan ay isang makapangyarihang ekonomiya na may mataas na antas ng teknolohikal na kaalaman, lalo na sa semiconductor industry. Ang pagsanib sa Taiwan ay magbibigay sa China ng access sa mga advanced technologies at resources na mahalaga para sa kanilang ekonomiya. At ang pagkakaroon ng Taiwan ay magbibigay sa China ng isang buffer zone laban sa potensyal na pag-atake mula sa karagatan at magpapalakas sa kanilang defensive perimeter. Ang mga ito ay nagpapakita ng malalim na kahalagahan ng Taiwan sa pangkalahatang layunin ng China na palakasin ang kanilang kapangyarihan at impluwensya sa rehiyon at sa buong mundo. Sa tumitinding tensyon sa China at Taiwan, ano ang masasabi mo sa hakbang na ito ng China? Talaga bang nakahanda na sila na sakupin ng Taiwan? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!